Office of Civil Defense na si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ase, good morning. Yes, good morning, umaga. Opo. Ase, kumusta na po ang sitwasyon ng ating mga kababayan matapos ang mahigit isang linggo na ata yung malakas na buhos ng ulan dahil sa habagat, Asek? Opo. So pa kahapon na, halos umaabot na po ng 646,000 families, no? Mhm. Ang apektado dito sa buong weather system na halos buong Pilipinas po. But basically, Northern Luzon, Central and NCR and Mimaropa ang tinamaan. Lubhang napatuhan. Opo. So lalo na sa car, no? Ang daming landslide and flooding, flash floods sa Region 1. Mhm. So as a result po, ito po, hindi magandang balita. Meron po kaming binavalidate na 19 casualty, Nako. may 4 na missing at 15 injured person. Saan po yan, Asek? Oo. Meron po tayong, ang marami po sa Benguet, no? Sa car, sa Baguio, meron pong 9 doon, yung malaking landslide sa Barangay Gisad. 9 po ang reported doon. And sa La Trinidad, 2. And then sa Atok, 1. So 12 po sa car. Sa Rizal naman, meron po tayong 4 Mhm. na reported doon. And meron po tayo sa Batangas na 3. Mhm. And then sa missing po, meron tayong 4 all in all. Ano? Sa Batangas, reported po. yung binabanggit niyo pong 3, anong dahilan ng pagkasawi nito? Drowning po yung isa Nalunod. electrocution. Mhm. At meron pong isang dahil sa landslide sa Santa Teresita sa Batangas. Opo. Pakiulit ho, Asik, ilan ho na yung apektadong residente dito sa matinding habagat na ating pong nararanasan ngayon? As of kahapon po, 146,000 1,000. families, no? 146,000. Saan ho pinakamaraming ang apektado, ang mga nasa evacuation center? Anong lugar po? Meron tayong 919 evacuation centers, but ang marami po talaga sa Region 1 Okay. and CAR. And meron tayo dito sa Mimaropa. So yun po ang tinitingnan natin doon na binibigyan ng assistance. No? Halos umabot na po ng 73.5 million worth of assistance as of kagabi ang naibigay natin. And tuloy-tuloy po ito. Utos po ng ating Pangulo, dire-diretso lang po ang pagbibigay tulong at pag-resolve nitong mga pagbibigay tulong sa mga LGUs in terms of assistance at mga pag-mobilize ng mga resources. Opo. Coast Guard and ating BFP po. Opo. Kumusta ang kanilang kalagayan hanggang sa mga oras na ito? Itong mga apektado po ng habagat. Oo, ito nga dahil karamihan nasa evacuation centers at yung iba nasa mga bahay lang. Tuloy-tuloy po kasi ang ulan lalo na sa norte. Kaya we are encouraging people na kung unnecessary naman po talagang lumabas, natili lang sa mga bahay or sa mga evacuation centers, lalo na yung nasa high risk to flooding and landslide, no? Kasi saturated na po ang mga kalupaan natin. Correct. At maaari pong mag-slide or magkaroon ng landslide or movement ng ating mga kalupaan po. Opo. Well, marami ho bang mga lugar, lalo na sa Region 1, na binabanggit po ninyo na hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin po mapasukan ng mga relief goods o hindi madaanan ng mga sasakyan dahil yung kanilang mga daan po ay natabunan ng landslide? Meron tayong mga areas na hard to reach. Ibig sabihin, hindi siya isolated, Okay. but hard to reach. Dahil hirap po yung ating mga sasakyan makapasok. But pag gumanda nga yung weather doon sa mga key areas natin, yung mga geographically isolated areas, we are planning to drop relief items via air, no? Okay. Pero hindi pa lang po maganda talaga for now na lumipad yung ating mga helicopters. Meron po tayong isang area sa Region 3 kahapon na report sa amin na medyo naputol yung hanging bridge at wala pong way na mapasok o madala ng relief goods. So isa po yun sa area na tinitingnan namin na
immediately pag nag-clear yung weather, unahin po yon na mabigyan ng relief items via air supply po. Opo. Yung supply naman ng kuryente nila ASEC, okay ho ba? O may mga lugar ho na apektado po yung supply ng kuryente? Opo, may mga lugar na apektado po. In fact, meron tayong 13 na localities na nagkaroon ng power interruption, and karamihan dyan Region 3 and Region 1, no? Okay. At dahil na po siguro dalawa yan, it's either for safety or talagang nagkaroon ng problema sa mga linya. Opo. Itong mga binabanggit nyo pong mga lugar na napakarami hong mga evacuees na sa evacuation center, yung area ho ba nila, mataas pa rin yung tubig ng baha o humupa na po? Dalawang klase po yung paglilikas nila, no? Oho. Either dahil may threat pa sa landslide or hindi pa po umuhupa yung tubig doon sa lugar nila. So, ang forecast ng Pag-asa hanggang ngayon, ang ulan doon sa norte, dito sa Metro Manila, improving na daw ito for today at wala nang threat masyado dito sa Metro Manila. But doon sa norte po, Region 1, CAR, and parts of Region 3, Zambales, ay medyo maulan pa rin po. Opo. Ilan na pong mga lugar ang nasa ilalim ng state of calamity? Kasi ang dumating lang sa amin rito, yung Dagupan pa lamang ata nagdeklara ng state of calamity, no? Yung lugar po nila. Mayroon pa ba hong ibang mga lugar na nasa state of calamity ngayon? Opo. Meron kaming nakukuhang initial information, pero inaantay namin yung confirmation, ano? But we are expecting dahil po dito sa isang linggong pag-uulan ay talagang kailangan po magdeklara ng state of calamity itong mga areas na apektado. But so far, wala pa kaming official na numbers, but we are getting reports already like yan sa Dagupan and some municipalities po sa Region 3 and Region 1 na may plano na pong magdeklara ng state of calamity. Opo, okay. Dito naman sa mga biyahe, opo, may mga cancellation ho ba ng biyahe? Biyahe papuntang norte, yung mga barko, may mga stranded ho bang barko, pasahero sa mga pantalan at sa mga paliparan, ASEC, dahil nga rito sa sama ng panahon? Oo, as of kahapon, meron tayong ilang mga 200 passengers, 383 ito as of kahapon, and 44 rolling cargos na stranded sa iba't ibang ports. Lalo na dito sa Calabarzon area, sa Region 1, na nagsuspend din ng mga port operations, yung ating mga PPA operated ports. Kaya delikado pa kasi at meron pa po tayong mga warning at hindi pa po advisable na lumayag yung ating mga sasakyan pang dagat po. Okay. Sa lahat ng mga lugar ho, ano ho yung lugar na pinakamatinding apektado nitong habagat? Ang Baguio ho we ba? are looking, Baguio, and then itong Pangasinan, tinitingnan natin in terms of flooding, no? Opo. And some parts of dito sa Region 3, tinitingnan natin itong Zambales. So, but for now, Baguio po, sa CAR, ang may matinding tama po and sa Pangasinan. Ano pa hong mga ginagawa po nating hagbang? Kung sabi ng Pag-asa, baka tuloy-tuloy pa ito hanggang itong linggo, hanggang Friday. ASEC. Oo. Ang ating hakbang na ginagawa is to make sure na itong mga relief items ay makakaabot sa soonest sa mga areas na nangangailangan at naka-full alert naman ang ating mga response agencies to help, no? Mga LGUs, ang ating mga logistics support system ay naka-activate po. We have 548 assets available, including air and sea assets from the uniform services, no? Ang ating search and rescue cluster ay nakahanda. We have sufficient personnel deployed, no? And in fact, some are on active rescue mode, no? Na tumutulong lalo na dun sa Baguio and Cordillera areas. Yung ating DPWH po, tuloy-tuloy po ang kanilang road clearing operations para po we make sure unhampered yung movement ng ating mga hindi lang po mga relief goods but also mga commodities natin na tuloy-tuloy lang na makarating doon sa mga destination nila. May mga augmentation na ho bang nangyayari mula sa ating mga men in uniform na galing sa iba't ibang rehiyon para tumulong dyan sa mga ginagawang
rescue, relief operation, sir? So far walang request no from the national. Oo. Localized po mga regional units natin are on board at naka-ready po. But so far wala pong talagang massive request. Oo. Malaking request na talagang kailangan nila ng augmentation. But naka-ready po tayo. Oo. We have all the resources ready. Sa PNP po, 21,000 personnel po ang kanilang committed just Oo. to assist itong mga different areas na needing augmentation. Yung landslide nangyari sa malaking landslide na nangyari sa Baguio, sa tingin niyo sapat na ho ba yung mga tao doon para hanapin yung mga nandun pa sa ilalim ng natabunang lupa? In terms of resources, kailangan lang po, the numbers are enough, Opo. pero kailangan po ng relievo. So kailangan natin tatlo yan kasi kailangan magpahinga. So we are Okay. looking at augmenting itong mga resources na ito at available naman po. The numbers are enough but yung relievo po, we'll make sure Oo. na may pahinga din po yung ating mga kasamahan na gumagawa ng search. Oo, pero paano yun? Kailangan mag-request muna si Mayor Magalong o... Hindi naman po. We are doing that kahit walang request. Our regional offices are doing that already. Hindi na po kailangan na may tumitingin po dyan and we are making sure we can react kahit wala pong request. Yung ating Northern Luzon Command is on top of it. Yung ating PNP ay nakahanda po at meron naman tayong mga incident commanders on the ground na doing the coordination para diretso po ang tulong na maibigay doon. Asek, paalala na lang sa ating mga kababayan sa panahon na tayo ho ay wala namang bagyo pero still kalamidad pa rin ito dahil may mga pinsala na naidulot ng habagat. Ano po yung paalala ninyo, mensahe na nais maiparating sa lahat, lalo tigit yung mga apektadong mga rehiyon, mga lugar? Oo, ang paalala namin sa lahat ay unang-una, matindi pa po ang epekto nitong pag-uulan lalo na sa Zambales, Bataan, some parts of Mimaropa and of course yung Northern Luzon, no? And we would like to remind everyone to fully cooperate with our local government units at ipagpaliban na muna yung mga unnecessary movements at manatili po tayo sa safe na areas. Rest assured, the government under the leadership po ni Pangulong Marcos, we are making sure that resources on the ground will be augmented and resources for relief no ay makarating doon sa mga areas na nangangailangan po. Maraming salamat, Asek, sa inyong oras at panahon. Ingat po kayo. Okay, maraming salamat din po at magandang umaga. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Ford, Office of Civil Defense Deputy Administrator.